Makain ako ng ice cream. Ice cream tayo ngayon. Dessert. Ito oh. See? I-try ko lang. At na-sort out ko na yung mga grocery. At ito, paborito ko ito. May, ano yan? Crispy. Rice crispy. Yan ang aking paborito. Tinatawag kaming isang kahit isang tuka sa kapatay gutom. Oh, bakit palagi kami kumakain? Kawawa man naman yung mga linait. Ay, nako po, pag namatay ka, hindi ka tatanggapin sa langit at kahit sa impyerno. Walang tatanggap sa iyo. Dahil sa ugali mo, sobra. Wala talaga tayo, in reality, walang tatanggap tayo. Ito lang. Wala talagang tatanggap sa iyo. Dahil ka, hindi na tao ang ang papasukan mo. Buaya na. Mabutit ako, alam ko kung mapunta ako saan. Saan ako mapunta. Kasi hindi ako sakim. Hindi ako sakim sa mga kapatid ko. Hindi ako gahaman. Hindi ako sakim sa magulang, mga kapatid ko. Hindi ako sakim at hindi ako gahaman. Kaya alam ko pupunta ako sa paraiso. Pero dahil sa pagiging pagiging ganun ang ugali, walang matanggap sa iyo. Walang matanggap. Kaya ibabalik siya dito sa lupa, pero iba na ang niya. Ang papasukan niya ay buaya na. Yan. Ganun. Kasi mahirap yung matapupre. Mahirap yun. Paano naman yung ibang tao na naghihirap? Imagine. Tinawag kaming patay gutom. Isang kahig, isang tuka. Tingnan mo yan, ha? Pati si mama, si papa, mga kapatid ko, tinawag na patay gutom. Isang kahig, isang tuka. Yan. Hindi ko yun makalimutan. Kaya tapos kung hindi daw sa kanya hindi daw ako kakain ng masarap. Nakakain ko naman ang mga gusto kong kainin eh. Nabibigyan naman ako ni Alec. Kaya kami naghihirap-hirap.
Hmm. Yun. Nakakautang pa nga sa akin. Pag nautang sa akin, mabait. Pag sinisingil ko na, galit sa akin. Sabihan ako na ano, diyan ang ayaw ko. Ang sinisingil ako. Tapos, kung hindi dahil sa akin, hindi ka nakarating ng Canada, dapat sinagot ko rin. Kung dahil sa akin, kung hindi dahil sa akin, wala sana kayong alilangkanin. Katulong, kasambahay, na walang bayad. Oh, kung nagsingil ako ng ng bayad, ng sweldo, sana mapira na ako noon pa. Kaya lang, ang bayad sa akin, kain. All around ako. Hindi ko lang ginawa. Magluto. Pero, all around. Nalinis, na-vacuum, nalaba, nahugas ng mga kinainan, nahatid sundo sa mga kanyang anak. Tapos, meron silang foster kids. Inaalagaan ko. At meron pang mga daycare, inaalagaan ko. O yan ang trabaho ko araw-araw. Ilang taon. Walang sweldo. Sinisingil ako yung mga papadala sa akin. Utang ko daw yun. Ang binapadala sa amin noon, $50 a month. Pero kinukuha ni nasa pangalan ko, pero kinukuha ni Mama Babing ang pera. Yung mapunta kami doon kay Pining, yung palitan ng pera, dinala ako doon ni Aileen para kung saan siya nagpapalit ng pera noon. Yung $50 na na dating sa nakakaabot na 350 pesos noon. Ang binibigay lang naman sa akin ni Mama Babing 50 cents. Araw-araw yan. Kaya ang ginagawa ko, na 50 cents, nasakay ako papunta, tapos pauwi. O kung nababayaan ako ng sasakyan, wala ng jeep, nalakad na lang ako pauwi. Kaya nakakaipon ako, pangsini ko. Yun, kasi dati noon, mahilig ako manood ng ang paborito kong artista. Tapos, pagbala si Mama Babing ng pangsugal, hinihiram sa akin nahiram sa akin si Mama Babing ng pera. O yun, pinapautang ko. Tapos natanong si Mama Babing, saan ka nagkuha ng pera? Kala niya, ninanakawan ko siya. Sabi ko, ninipon ko. Minsan hindi ako nasakay. Wala akong snack. Kasi 50 cents na lang naman ang binibigay sa akin ni Mama Babing. Araw-araw yan, 50 cents. Times, 21 days. Monday to Friday. At minsan may Saturday, yung mag-graduating na, nasa 80 kami. Yun. Yun sa 350 iyon, kasama na yung iba kong mga kapatid sa pagkain noon. Pero siningil ako. Binagbayad ako niyan. Binayadan ko lahat yung mga padala ron. Tapos sabi ni Mama Babing, sa kanya daw yun yung $50 na padala, ipinangalan lang sa akin. Kinukuha yun yung Babing.
Tapos, wala akong snack. Minsan yung kaklase ko, binibigyan ako ng mga papel, snack, yun, scramble. Yan. Tapos yung gastos ko sa Manila, paglakad na lakad ng papilis. Tapos yung pamasahe, papunta dito. Ay, bayad na yun. Pero, grabe pa kung yung serbisyo ko na bilang katulong, kasambahay, wala akong sweldo, ilang taon. Tapos inalagaan ko pa yung mga borders niya. Nung nagpa-Pilipinas siya, 1 buwan. Oh, walang bayad yun. Saka yung foster kids niya, si Jason, inalagaan namin yun ng 1 buwan. Walang bayad yun. Pero kulang pa. Kulang pa yung yung paniningil. Paniningil sa akin. Kulang pa. Tapos nautang sa akin, hindi naman ako binabayaran. Kaya nautang siya, pero hindi nabayad. Kasi naisip, palagi niyang sinasabi, kung hindi na dahil sa akin, hindi ka nakarating ng Canada. Dapat ang sagot ko rin, kung hindi dahil sa akin, hindi kayo nagkaroon ng libreng katulong, all around, kasambahay. Kasi hindi naman kapatid ang tingin sa akin kasambahay talaga. Hindi naman kapatid ang turing sa amin, kasambahay. Lalo na sa akin. Hindi katulong, hindi kapatid, katulong. Katulong ang trato sa akin. May kasama pa yan mga pananakot. Kaya yung nagalit sa akin, tapos pinapatakot ulit ako. Pinapatakot niya yung mga witchcraft niya ng ilang taon, mga patakot niya ng mga siya, powerful na witch, mangkukulam. Tapos yung na-aksidente ako dyan sa paa, sinabi niya sa akin, kagagawan yun. Dahil binibigyan niya ako ng leksyon, dahil matigas na daw ang ulo ko. Ang gusto sabihin, hindi na ako nagsusunod, hindi na ako, tau-tauhan lang, o tuta. Pero ngayon, hindi niya ako takot. Kasi, simula nung nagkasakit ako, natakutan ko? Natakot ako sa mga pananakot ng mga ikukulamin niya ako. Ay, ako yan, man yan, bakit na nagmamasid. Ang Panginoon na Hesus Kristo, nagmamasid. Kaya, hindi na ako takot. Mayroon akong buhok sa kanya, yung iginupit sa akin. Malay ko, inaano niya yun. Pag-focus niya yung mga buhok ko. Kasi, daw siya, professional na mangkukulam siya. Pag may pinakagalitan siya, shk, ganyan. Yung mga pinanakot siya, shk, ginaganyaw. Daw siya, dangerous na mangkukulam.